Good evening, kumusta na kayo? I'm here again, no? Kumusta na kayo? Pasensya na kayo last week, hindi ako nakapag-share sa inyo, nagkasakit po kasi ako. Sa aming rodeo home kasi, ang dami nagsakit-sakitan. Sabay ganun. Oo nga, nagkasakit kami, may dumapong wheels sa aming rodeo home, and then, una may yung matanda, nahawaan siguro yun, and nagdi-daycare kasi siya, day service. And pag uwi niya sa bahay, dun sa lodging home ay nahawaan siguro sa labas. And then, mga kasama sa mga pasyente din, kami rin, lahat kami ng mga caregiver, ubos, nahawaan kami lahat. Ngayon medyo magaling-galing na rin kahit pa paano. And then, nung 24 din birthday ko, at naging busy din. So, if you have a time, no, sa shinare ni Pastor Ben, pwede kayo manood dahil maganda rin yung topic niya. And nakakatuwa dahil yung guest namin ay hapon. So, hindi kami ready. Nagulat lang kami nagsipuntahan, no? And of course, tinranslate ko rin naman ng Japanese. And hindi naman ganong actually na napaka-fluent ko talaga, no? And maybe they understand. At saka yung kaibigan ko rin, ay dalawa kami nagtulungan na para i-explain yun sa Japanese. Masaya talaga, no? Masaya talaga. At maraming salamat, Panginoon. Now, I'm going to share, no, sa chapter 17 na po tayo, yung ating sinusundan kay Rick Warren sa The Purpose Driving Life. No, dito po tayo sa, ang title po dito ay Isang Lugar na Kabibilangan. Okay? So, basahin po natin to sa Efeso, no? Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa. Hindi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang kanyang sambahayan. Upang hindi man ako makarating agad ay malalaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia na siyang haligi at saligan sa katotohanan. Dito po ito sa 1 Timothy 3:17. 1 Timothy 3:15. Yung kaninang binasa ko po dito sa Efeso 2 verse 19. Okay? So, ikaw ay tinawag na upang mabilang sa isang komunidad. No? Tayo daw ay tinawag na mapabilang sa isang komunidad. Anong ibig sabihin po ng komunidad ay, maybe yun po ay sa Tagalog, napakalalim kasi noon, community bang tawag noon. No? At dinisenyo tayo, no? Dinisenyo tayo para sa makipag-ugnayan at hinubog para sa isang pamilya. Hinubog tayo sa isang pamilya. Hindi lamang sa upang tayo mananampalataya raw, no? Ang relasyon mo sa Kristo ay sadyang personal lamang. So, kagaya na noon din sa kay Eve at saka si Adan, una ay ginawa ni Lord si Adan, and then yun na nga, sumunod si Eve, no? Kasi mas okay siguro na may family, magkaroon ng anak, no? Nagkaroon sila anak, di ba? And yun ang dahilan na para sa isang pamilya, no? Kagaya ngayon din sa atin, di ba? Dito sa atin, kagaya sa akin, may tatay, nanay, and then mga anak, di ba? And then magkasawa, family, ganun talaga na magkaroon family. But ito naman ay para about sa ating dito sa ating as a born Christian ay tayo pamilya ng Diyos. Ikaw ay konektado sa iba pang pananampalataya. At tayo ay bahagi ng bawat isa pagpawalang hanggan, no? Bahagi talaga tayo, no? Kahit saan tayo pumunta, kahit na hindi lamang dito sa Japan, hindi lamang sa Pilipinas, ay talaga tayo mag-isang pamilya tayo because we are a God children, no? Kaya ang pagsunod kay Kristo ay nahuhulugan, ikaw ay may kinabibilangan. So, okay yung ating naramdaman, di ba? Dahil tayo anak ng Diyos, panatag yung ating pakiramdam, no? Ating feelings, no? Lalong-lalo na pagkasama natin ang ating pamilya. Tayo ay miyembro ng kanyang katawan, no? Sa Psalms 130, no? Na dapat daw ay magpasala. Ito nga, sabi, kailangan na dito sa awit, no? Sa 136:10,
1 siguro. 136. Sabi rito, papasalamat nga tayo dahil nakilala nga natin siya, no? Nakilala natin ating Panginoon, no? Na meron tayong magkasama-sama tayo, no? Tayong mga born again Christian, yung naniniwala lang sa kanya, no? Sabi rito, no, sa awit 136, 1, magpapasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magkailanman, no? Sabi rito, no? So, bakit kaya kailangan mo ng isang pamilyang iglesia? Bakit kailangan kayo natin? Dahil yun ang ating sandigan. Una, para mag-grow tayo. Pangalawa ay maging panatag tayo, di ba? Kung saan tayo pupunta, meron tayong kapatid, di ba? May mag-advise sa iyo, may mag-guide sa atin na para mapabuti ang ating buhay, no? Masarap pagkasama mo ang kapwa mong Kristiyano, no? Masarap talaga. Ito ay pagpatunay isa kang mananampalataya, no? Yan ay isang mananampalataya talaga tayo, no? Kailangan na patunayan natin tayo isang mananampalataya. Kahit iba-ibang lahi daw, no? Kahit iba-ibang lahi, dapat tayong magmahalan, no? Hindi yung kailang pag minsan naramdaman ko lang, no? Pag sa about sa Christian's life, kapatid, Pilipina ka, yung gano'n, di ba? Pilipina, uy, punta ka naman sa church, mga gano'n, di ba? And yung mga sister ko naman sa Amerika, gano'n din, mababait yun, mga Kristiyano, of course, Kristiyano. Pero I don't know, here in Japan, ba't gano'n? Pag yung nakikita mo mga Pilipina, kahit anong Pilipina, hindi nagpapansinan, hindi ko din alam talaga. I don't know, bakit kaya na, walang pansin. Walang pansinan kung bakit kayo hindi nagpapansinan, yung parang hindi mo walang pake, parang ganon, di ba? Dapat sana, hi, hello, Pilipina ka, ganon. Kaya minsan meron namang siguro galing sa Pilipinas, parang ngingiti, sabihin ko, Pilipina ka, ganon na naman. Tapos minsan gusto kong habulin, gusto kong kasi may church ka, gusto ko sana ganon. Kailan pag minsan sobrang daming tao, hindi ko na mahabol. No. Kaya talaga ang mga Pilipina na nakatira dito sa Japan, talagang minsan hindi talaga namamansin, hindi ko alam kung bakit gano'n, no? Pero pag born again ka, namamansin naman. Pag yung, born again ka, yan. Kahit na lalo pag bagong pumunta sa church, hello, kumusta ka na? Saan ka nag-church? Mga gano'n, di ba? Ang saya-saya talaga. Kaya ito'y pagmamahal daw, ito ay mabisang patutuo sa mundo, no? Na kahit anong lahi mo, kung saan ka nakapunta, ay nagmamahalan, no? Nag-share, nagmamahalan. Kung mga iba-iba talaga, ang sarap talaga mamuhay, no? Pag ikaw ay nasa Panginoon. No, sana naman ganun din ang mga Pilipina, no? Lahat, no? Sa iba-ibang mundo, na kahit nakita mo lang sa daan, hi, hello, ganun, para magkausap, para mag-share habang papunta sa punta ka mo, anong lihin mo, mga gano'n kaagad, no? And then, of course, ma-invite na kaagad sa church, maganda sanang gano'n. So, kaya sabi dito, tayo ay maaring maging katawan ni Kristo at magkaisa, no? Basahin natin sa Chronicles. Basahin natin dito, no? Anong oras na? First ba yun? 2. 14. At kanilang sinaktan ang lahat ng bayan sa... hindi yan eh. Bakit hindi yata ito eh? Ba't ganun? 14 naman eh. Baka nagkamali lang ng verse. So, ang pamilyang iglesia ang tutulong sa iyo, no? Upang madagdagan ang iyong spiritual sa lakas. Yung sinabi ko nga sa inyo, no? Kailangan magkaisa tayo kasi yung iglesia, no? Ang tutulong sa atin para mag-grow talaga tayo. Kasi hindi ka lalago kung ikaw lang, no? Di ba minsan pag minsan kasi nag-invite ako, no? Hindi, okay lang. Dito lang ako sa bahay kasi
ano yun, marami mga chismosa sa church, marami mga ganito, bla. Mas okay pa talaga pag sa bahay lang ako, nagdadasal at nakikinig sa, ng kuan, sermon. Hindi yung kapatid, mas maganda talaga na pumunta ka sa church kasi, para makapag-fellowship ka. Kailangan makapag-fellowship ka, mag-grow ka, huwag mo masyadong i-negative yung isip mo na, mas okay lang dahil hindi ka mag-grow. Ganun ka lang, mas stuck ka lang, mas stuck, hindi mo makikita kung wow, wonderful, beautiful talaga pagkasama mo yung mga kapatiran mo. Parang gano'n, no? Kung naka-experience ka sa iba, why you don't try another, no? Bigyan mo ng chance yung ibang mga Kristiyano, no? Kasi hindi naman lahat, di ba? Hindi naman lahat. At sabi nga ng Panginoon, hindi naman lahat ang naliligtas, di ba? Oo, kaya kailangan natin na mag-mature din tayo and kailangan natin talaga na lumabas tayo. Hindi tayo mag-grow kung sa bahay lang tayo na magdadasal, magbabasa ng Bible, hindi din talaga tayo mag-grow, no? Madali tayong masaktan kaagad, no? Hindi titigas yung puso mo. Sabay ganun. So, kailangan ka ng katawan ni Kristo na inihanda ang Diyos na natatanging papel para sa iyo at kailangan guwapan mo. Ito ay gift, no? Noon kasi sa church namin, magsusulat kaya noon ano yun, kung anong gift mo, ganun, makikita naman nila mga pastor kita, ay oo nga, pwede siya, gift mo singer, okay, and teacher, mga ganon, o sa bata ka, mga ganon, marami mga gifted talaga, o ay, kung ka siya, gifted siya sa pag-i-invite, no? Madali siya maka-invite, ganon. Marami, no? Lahat tayo meron talaga yung gift na binigay ng ating Panginoon. Meron tayong kanya-kanya tayo, no? Number 4 is magtulungan ka sa isang iglesia para di ka mag-backslide, no? Pag halimbawa yung kapatiran mo, oh, si A, bakit ganun? Ilang beses hindi na siya umaattend. Ano kaya nangyari sa kanya? Uy, 2 beses na, puntahan natin. O, puntahan nyo sa bahay, gano'n, oh, kumusta ka na? Para hindi mag-backslide. Kasi pag minsan, meron din mga Kristiyanong pusong mamon, nag-aantay lang din sila. Di ba, na siyempre, pusong mamon, at saka gusto na naglalambing din sila, kaya kailangan puntahan na natin. Oh, kumusta ka na, kapatid? Di ba? Kasi hindi naman natin alam ang pinagdadaanan. So, kailangan talaga natin na bantayin din natin ang kapwa natin, bantayin natin yung mga kasamahan natin, na pag nawala, ibaliwalain, huwag, kasi minsan ay napapariwara sila, di ba? Oo. Hindi na sila naniniwala, parang ganon. Kailangan agapan ka natin as long as possible. Pwede tayo magkasala anumang oras, oo talaga, kahit sino naman kahit sinong born again Christian ay pwede magkasala. Oo, pwede magkasala talaga. Kahit ako, no? Kahit sino. Kasi, andito tayo sa ground pa, diba? Andito tayo sa mundo. Oo. Andito pa tayo sa bundok. Kaya kailangan tayo mag-repent. Kailangan natin aminin, Lord, patawarin nyo kami, no? Ako sa kasalanan, no? And then, hindi lang yun. Pagkatapos nun, nagpatahimik at magkakasala ka naman. Ay, hindi yun. Kailangan panindigan mo yun. Sabihin, magkaroon ka ng guilt sa Panginoon, no? Na hindi yung, ay, humingi naman ako ng sorry kay God, mabait naman si Jesus, kaya sige na nga lang, mag-gagawa ulit ako ng kasalanan. Hindi yung kapatid. Pag once humingi ng tulong, muna ka ng kapatawaran, dahil nagkasala ka, try your best na tanggalin mo yung kasalanan na yun. I-try mo, i-challenge mo yung sarili mo. Pag magkagawa ng kasalanan ka na naman, hindi mo naman sinadya, syempre, gambaro, to fight, no? Fight, magkuhan ka lang, challenge mo yun sa buhay. Kung ano ang UI, ang weak point mo, yun ang dapat mong ano yun, paano ba isa taguan yun? Dapat mong panindigan ba yun? Dapat mong gampa na hindi pwede, no? Gawin ba yun? Dapat mong gawin na malampasan pala ang ganong pagsubok, parang ganon. Kasi kung hindi mo gagawin yun, doon ka lang, nakastak ka lang din. Hindi pabalik-balik na lang, di ba? Oo, ganon. Kasi pag alam mo, pag malampasan mo yun, ay, nalampasan mo, ang saya-saya mo talaga, sa totoo lang. Oo. Tapos, pag minsan, meron na naman ganon, ay, hindi ko naman nagawa na naman. Ganon, di ba? Alam naman ni Lord ang ating puso, di ba? Kaya yun, kailangan natin yun. Pero kailangan talaga natin mag-repent at magdasal sa ating Panginoon. No?
Kasi, alam mo naman, no? Andyan yung, ano yun, si Taning. Si Taning. Hanapin natin. Sabagay, alam nyo naman itong verse na ito sa James, no? Di ba? Wag na lang akong, hindi ko na lang ibigay ang verse. Ganon. Tingnan natin dito sa Efeso. Kanina mali yung verse na nakuha ko. Bakit kaya? 6:18. Kaya sabi dito, no? Huwag mo na yung ito yung manalangin daw tayo, no? Na magsipagpanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at dating sa buong panahon at mga puyat sa buong katsyagan at daing na tungkol sa lahat ng mga banal. Magdasal talaga tayo, no? Dahil si Taning si Taning andyan siya, si Taning, no? Si Taning andyan siya, no? Kailangan magdasal talaga kayo, magdasal, mag-ingat talaga dahil si Taning, isa mang verse ni Taning, no? Pasakop kayo sa Diyos, sapwat magsilangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo, di ba? Kasi ang Taning andyan nag-aantay lang siya, kailang kasasakmalin, di ba? Oo, lalo na pag minsan yung bago ka lang born again Christian, kailang babantayin nyo talaga dahil si Taning ayaw nila talaga na maging born again sila kasi hinihila pa rin nila talaga, ayaw nila talaga, di ba? So kailangan bantayin din natin yung mga baby Christian, ganon, di ba? Yun lang po ang aking mai-share sa inyo, na kailangan tayo magkaisa as a Christian, no? As Kristiyano, magkaisa, magtulungan, maggabayan, no? Magdasal, no? Mag-ingat. Sabi ganun. Lord, maraming salamat po, Lord, for today, O Jesus. Maraming salamat sa itong sinare niyo po sa amin, Panginoong Ama. Dapat kami mag-ingat, Panginoon, magpalakasan po kami sa bawat isa, Panginoong Ama, O Lord. Lord, we pray, Panginoong Ama, na bigyan niyo kami ng kalakasan sa pangaraw-araw, Panginoon. Ingatan niyo kami, Panginoong Ama, O Lord God. Thank you very much for tonight. We love you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat, kapatid. And I'll try pag ngayong next week, no? Next week, mag-share ako ngayong next week kasi hindi ako nakapag-share nung last week. Okay? Okay, see you. Love you. Bye.